kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Matik na sa Pinas na kapag hindi mag-viral ay hindi iimbestigahan. Ngayon ay nakaharap sa malaking problema ang pamilya Diskaya, isa sa mga contractors na kinuha ng gobyerno para gumawa ng mga proyekto dahil sa iimbestigahan umano ng Departamento ng BOC o Bureau of Customs ang mga na-flex nila ng mga mamahaling sasakyan sa isang vlog kung saan sila ay na-interview. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dahil raw sa nabuksan na rin ang isyong ito kung kaya't pa iimbestigahan na raw nila kaagad ang mga nasabing luxury cars ng mga Diskaya para alamin kung may mga legal ba itong papeles. Ilan lang sa mga nakakasilaw ng mga sasakyan na umabot ang bilang sa 40 na inamin naman ng mag-asawa na halos hindi na nila nagagamit ang mga ito ay ang mga Cadillac, GMC Denali, Ford Bronco, Mercedes-Benz, Bentley at Porsche. Halos lahat raw sa mga ito ay inangkat pa mula sa Estados Unidos. Dagdag pa ng komisyoner ng BOC na sa oras na may makitaan silang illegal na papeles ng mga nasabing sasakyan ay kaagad-agad raw nila itong kukumpiskahin at papatawan ng kaso ang may-ari sa ilalim ng batas para sa Customs Modernization and Tariff Act. Nahaharap sa matinding pagduligsa ng mga mamamayan ng mag-asawang Diskaya matapos sumalingasaw sa balita na sila ang nagmamay-ari ng mga construction companies na may kontrata sa gobyerno sa paggawa ng flood control projects. Pero base sa mga nakalkal na totoong kalagayan ng mga nasabing proyekto ay palpak ang mga ito, maliban pa sa may mga proyektong nabayaran na pero hindi pa rin pala tapos. Kung hindi sana nabahiran ng malaking iskandalo ang proyekto ng mag-asawang Diskaya ay pwedeng masabing nakaka-inspire ang istorya nito mula sa anak ng isang hotel chambermaid sa London ng ina ni Sara Diskaya at waiter naman ng kanyang ama hanggang sa lumago ang kanilang naging negosyong construction, lalo na nang makakuha sila ng mga proyekto sa gobyerno. Wala sanang problema kung walang mga questionabling galawang nangyari sa kanilang mga proyektong ginagawa. Kaso ay nababalot ito ng korupsyon dahil sa mga kickbacks na nangyayari sa bawat proyektong pinapagawa ng pamahalaan. Kuntsaba pati na ang pugad ng mga kawatan na DPWH at ilang korap na politiko, rason para maging substandard ang mga materyales na ginagamit sa mga flood control projects. Ngayon ay nagutos na ang gobyerno na i-lifestyle check ang mga nagtatrabaho sa pamahalaan para masilipan kung ito ba ay may tinatagong illegal na yaman. Oo, overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat dapat lamang, wala naman sikreto, kitang-kita naman ebidensya, pambihira. Ang would you support na ilabas na rin? Kailangan din. Sorry? Lawmakers, you think open din ba kayo magpa-lifestyle check? Hindi ba dapat mauna kami? Ma'am, yung SALN, gusto niyo bang ilabas yung SALN ng mga... Pero yung mga SALN naman talaga ng mga public naman yon, kaya medyo alam naman natin yung laman ng SALN. So you're saying mauna kayo, so yun ba gagawin ng... Okay na, kailangan talaga magpaka-good example naman ng mga mambabatas kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa. Dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. So kung hindi kayo covered ng order ni PBBM, magvo-volunteer ang mga lawmakers na mag-lifestyle? Ako, para sa akin, dapat lang. Oo naman. Ma'am, you think effective yung mga lifestyle check, deterrent sa corruption? Kasi through the years, ang dami ng calls for lifestyle check. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? So ma'am, kung magiging serious itong gagawing lifestyle check, sa tingin nyo maraming lalagpak? Hindi ko alam, pero kinakailangan talaga na ituloy-tuloy yan. Talagang tapusin natin. Pero katulad ng sinasabi ko na manguna na
ang nagsasabing leader ng bansa, kinakailangan manguna na rin tayo pati sa drug test. Kaya nag-drug test na po ako. Yun. Nakakatawa naman yung drug test namin at ang kinakabahan ko, baka matuklasan na labis-labis yung kain ng matamis, ng tsokolate at kung ano-ano. Wala naman lumabas, lahat kami negative. Saan dapat po kasama ang pamilya sa lifestyle check? Ang pamilya ng Mga official po sa lifestyle check. tulad ng alam natin, wala naman napipilit gumawa nito. Pero kung magvo-volunteer, bakit hindi? So, pwede makita yung result? Ay, oo. Asa na ba yung result? Nakakatawa yung resulta dito. Buti walang timbang. Ano ba ito? Nakasil. Alam mo, may timbang. Nakakaloka. Ano ba ito? Nakasil pa. Hindi naman cheque, may seal Kuya, pa. pababa ng may pagkinaas sa iyong papel, ha? Asa? Thank you. Ayan. Wala, ito. Yan, baba may Parang thank cheque. you. Akala ko cheque. Baba may Ako, ito naman yung kababawan ng aking drug test para ipakita na dito sa Senado, kami ay talagang nagpupumiglas na maging halimbawa. Okay? Okay. Thank you, Kuya, sandali lang. Wait lang po. Ano makita? Isa lang. Para ka nanalo sa loto. Wala ako nanalo sa loto. Ano ba to? Nakagano ng check. Wala namang matching cheque. Ma'am, pati staff niyo po, nag-undergo naman. Lahat. All staff, pati staff niyo po. Buong staff. Oo, lahat kami negative sa awa ng Diyos. Overweight but negative. Malamang sa selective lang ang mangyayaring lifestyle check na ito at ang unang tatamaan dito ay ang mga kawani ng DPWH na siyang nabisto ngayon na nakikipagkontsabahan sa mga contractors para lunukin ang pera ng bayan at bigyan ng substandard na proyekto ang gobyerno. Ang tanong, naniniwala ka bang may makukulong sa gagawing lifestyle check? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.